Pag-usapan natin ang flood control in relation sa darating na SONA ni Pangulong Marcos. SONA na naman at marami na naman tayong expectations or maybe non-expectations tungkol sa sasabihin ng ating Pangulo. Ang bumubungad na sabi-sabi ay mayroon daw itutukoy ang ating Pangulong isang mataas na opisyal o maybe ilang mataas na opisyal at ang kanyang mga upcoming cases. Siguro welcome news yan, pero mas okay sana kung kumpleto. Meaning, kumpleto yung mga aakusahan. Matagal na tayong nakakahalata na tila may ilang mga secretary at undersecretary na hindi nababanggit sa issue ng flood control or kung nababanggit man, tila naiiwasan. Yung isa, na-reappoint pa matapos mag-resign. Umpisahan na natin kay dating DBM Secretary Amenah Pangandaman. Pinaghihinalaan si dating kalihim Amenah Pangandaman tungkol sa kanyang central role sa paghahanap ng pangpopondo o mekanismong pangpondo sa mga maanumalyang proyekto. Naaakusahan pa siya ng bribery o tumanggap ng maleta. Nag-authorize din siya ng mga fund transfer, SARO at notices of cash allocation. At siya daw ang nasa likod ng massive budgetary insertions ng DPWH. Siya din po ang primary moving force sa unprogrammed appropriations. Pero ano ba ang unprogrammed appropriations uli? Balik-tanawin natin. Provision ito sa General Appropriations Act at dinisenyo para maging standby authority for government to incur additional obligations para sa mga priority projects. Natitrigger ito pag nag-exceed ng targets ang revenue collections o kaya may bagong foreign grants na na-generate. Pero tila naabuso ito dito sa mga proyektong flood control daw. Base sa investigasyon sa Senado, may mga 6 na major findings tungkol dito. Una, yung tinatawag na lump sum loophole. Sa General Appropriations Act, ang mga proyekto ay detalyado at mayroong specific na line item budget. Subject ito sa scrutiny ng mga mambabatas. Pero ang unprogrammed appropriations ay tila isang malaking lump sum. Inaamin ng DBM officials na wala namang listahan ng mga proyekto sa ilalim ng UA pag pinapasa yung General Appropriations Act. Ina-identify na lang ang mga proyekto pag budget execution na kapag naisumiti na ng mga ahensya ang kanilang special budget request. Kaya kitang-kita na napakalaki ng discretion dito para mapondohan ang mga questionableng proyekto, lalong-lalo na dito sa flood control. Pangalawa, fund switching at pag-hijack ng flagship projects. Ang ginagawa dito ay tinatanggalan ng counterpart funding ang mga presidential flagship projects at foreign-assisted projects. Tapos ililipat ang mga proyektong ito sa unprogrammed appropriations. Kasi hindi sigurado kung mapopondohan sila dahil matitrigger lang yon kapag may excess na collection sa taxes o kaya bagong foreign grants. Pero dahil sa paglipat na ito, nagkakaroon ng excess na pondo para magamit para sa, ibang mga proyekto na ang mga legislators mismo ang pipili. Pangatlo, paglipat ng pondo. Dito na po pumapasok yung paglipat na galing sa PhilHealth at PDIC na funds. Isinertify yung health and deposit security funds bilang mga excess funds kung kaya't nalipat ito sa Treasury at mula sa Treasury ay maaaring ilipat sa unprogrammed appropriations. At mula sa unprogrammed appropriations papunta na sa flood control projects or other similar projects. Pang-apat, accelerated upfront kickbacks. Dati, ang pagkuha ng kickback dito ay sa mga later releases. Pero ngayon, sa flood control projects, nakikita na accelerated. Sa initial release pa lang, nakukuha na yung 25% na kickback. Napansin din yung paglobo ng unprogrammed appropriations. Noong 2019 to 2022, ang average lang sa unprogrammed appropriations budget ay 210 billion pesos. Pero
Noong 2023, naging 804.16 billion. Noong 2024, 731.4 billion. At noong 2025, 531.67 billion. At ang sinasabi ay 151.42 billion dito ang nailagay o napunta sa mga flood control projects na di umano'y anomalous. Dahil napaka-prominente ng role ng DBM dito, kataka-taka na hanggang ngayon si former DBM Secretary Amenah Pangandaman ay hindi na subject sa matinding investigasyon. Ngunit sa isang kaso na final ni Dr. Tony Liachon, naakusahan na siya directly sa kanyang involvement sa transfer ng PhilHealth funds at iba pang mga transaksyon. Hindi natin ini-expect na siya po ay mababanggit sa SONA ng Pangulo dahil muli siyang na-appoint sa Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines, isang GOCC. Stay tuned para sa part 2 nito where we talk about the other officials na tila nakakaligtaan sa mga masusing investigasyon sa flood control. At kung mababanggit ba sila ni Pangulong Marcos sa SONA. Ito ang Luminous.